Magandang balita po, hindi na masakit sa bulsa ang pagpapagamot sa mga pampublikong ospital pagdating. Sa tulong po yan ng zero balance billing kung saan wala nang babayaran ng mga pasyente pagdating po sa mga basic accommodation. Si Bien Manalo sa report. Sabi nga nila, mahal ang magkasakit sa Pilipinas. Pero pwede na yang mabago, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na wala nang bayarin sa mga pampublikong ospital sa basic accommodation. Sakop nito ang zero balance billing. Ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Ilalagay na rin sa eGov app ang pagproseso sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ito ay para gawing unified, mabilis, transparent at accessible ang pagpapaabot ng tulong medikal. So actually, nag-umpisa na kami no balance billing nung May 14 at kaya namin. So tuloy-tuloy na yan. All the 83 hospitals will be doing no balance billing. Tulong din dyan yung MAIFIP program, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Para kay Jocelyn na halos isang taon nang sumasailalim sa dialysis, malaking tulong ito para sa kanila. Laking ginhawa sa amin para sa aming dialysis patient, lalong-lalo na sa sitwasyon namin na tinamaan ng ganito. Paiigtingin din ang bakunahan sa mga bata kasabay ng pagpapalakas ng kanilang programa na Purok Kalusugan. Layo nitong maghatid ng pantay-pantay na serbisyong pangkalusugan, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS o mga liblib at vulnerable na mga komunidad. Dinagdagan pa ng DOH ang mga doktor sa mga munisipalidad at lungsod sa buong Pilipinas. Sa pinakahuling deployment ng DOH Doctors to the Barrios Program Batch 42B, napuna na ang huling 20 munisipalidad sa iba't ibang rehiyon na wala pang doktor. Suportado rin ng kagawaran ang pagdaragdag ng mental health counselors sa mga eskwelahan. Palalakasin pa ng PhilHealth ang kanilang mga serbisyo at programa para sa lahat ng Pilipino, kabilang na dyan ang kanilang YAKAP o Yaman sa Kalusugan programa. Dito po sa ating YAKAP na ito, meron tayong mga serbisyo. Una, libreng konsultasyon at saka check-up. Pangalawa, meron po itong kasama na 13 laboratorio na libreng makukuha rin. Kasama po dyan yung mga examination sa dugo, X-ray, ECG, kati po yung mga examination sa taba ng dugo, creatinine, sa ihi, at kung kinakailangan, meron pong libreng 21 drugs na ibinibigay para sa ating lahat ng miyembro. Mahigit 50 bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers ang nagbibigay serbisyo na sa buong Pilipinas. Ilan sa mga serbisyong hatid ng bukas centers ay CT scan, X-ray, ultrasound, kumpletong laboratory at diagnostics at outpatient services. Umabot na sa mahigit 1 milyong pasyente ang nahatiran ng tulong ng bukas centers. Naging hit itong Bukas Center. Ngayon, 53 na yan, meron pa kaming ipapatayong almost 31 this coming year. Nasa GAA na. So again, napondohan yan. So dadami pa yan so that it will be available all over the country. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.